Sinubaybayan ng publiko si Chick number 32 o mas kilala bilang si Bayani. Sunod sa kanyang pangalan ang pag-asa na maging bayani para sa kanyang lahi. Ngayon ang Philippine Eagle na si Bayani mukhang matikas at kung makatingin, matalas. Pero ang agilang ito, baby pa. Bayani. Yung tunog niya, yung huni niya, is still a chick. Yes, he's still a chick. Ang pag-aalaga sa mga iglet, animoy mga bata. Marahan itong hinahawakan at tinuturuan ng kapwa nila agila. Pero iba ang sitwasyon ni Bayani. Nakatutok sa kanya ang mundo. Sa loob ng 13 taon, siya ang ikasampung matagumpay na ipinanganak sa tulong ng Cooperative Artificial Insemination ng Philippine Eagle Foundation. Siya yung ating pang 32nd na captive bred Philippine Eagle produced through artificial breeding. Yung parents naman niya, yung male parent na tinatawag natin na semen-donor ay si Sinag. Is also a captive bred bird. Yung nanay naman niya si Dakila from natural breeding pair natin. Kahit maliit pa, tagumpay na maituturing ang kanyang pagkabuhay. Yung pag-produce natin kay Bayani, medyo critical siya in a sense na based dun sa experience namin from Riley, masilan yung pagangalaga ng mga ating iglets kasi sensitive sila. Lalo na't mababa ang birth rate ng Philippine Eagle. Ang kada pares nito, nangingitlog lang ng isa kada taon kung nasa wild. At isa hanggang 2 naman ang mga captive eagle. Sa mga kuha mula sa CCTV, maamo itong tumitingin sa kamera. Ang sisiw, masusing inaalagaan sa isang isolation area. Kailangan na sanitize masyado yung kanilang environment when they hatch and grow up, like up until 2 months. Pero kailangan natin siguraduhin muna yung kanilang kalusugan. Ang 5 buwan na si Bayani, ready to go to school. Kahit ma-imprinted ito o mas sanay kasama ang tao, agila pa rin ang kanyang unang guro. Sa mentoring cage ni Bayani, makakasama niya si Marikit. So si Marikit naman isang ibon na galing Zamboanga. Siya po ay nabaril. So kaya nirescue natin siya doon. Hindi siya aggressive bird eh. So madali siyang mag-accept ng eaglet. Part of the screening, nandun yung acceptance. Hindi aggressive, hindi territorial. So yan yung gusto nating ipakita. Mistulang nanay at guro si Marikit sa munti nilang paaralan. Sa loob ng 5 buwan hanggang 1 taon, siya ang gagayahin ni Bayani kung paano maging isang agila. Ang unang lesson ni Bayani, palakasin ang kanyang eagle instinct. Sinaside by side natin sila ng inintroduce natin siya ng kahit sinong agila. Saka tinitrain natin sila na magkain sila side by side. Yung iba kasi, pag may pagkain, yun yung isang source ng aggression. Aba, mukhang fast learner itong si Bayani ah. Unti-unti na raw nitong natutunan ang pagiging territorial at pagkilala ng pagkain. Ang isa sa pinaka-importante doon ay yung self-recognition or self-identity. Kasi ang gusto nating mangyari doon, alam ng ibon kung anong klaseng species siya. By the time na i-release natin siya sa wild, alam niya, when they get mature, alam niya kung sino yung pares ang gusto niyang dapat makasama. Kaya si Bayani, accelerated. At kailangan niyang ilipat sa mas malaking espasyo para matuto.
Para akong proud daddy kay Bayani dahil sa pambihirang pagkakataon, masasamahan ko siya sa kanyang moving up. You are such a handsome bird or beautiful bird. Hindi pa natin alam kasi yung gender niya. Pero ang laki niya, oh. Relax na relax siya sa kanyang nest. Ililipat namin sa bagong imprinting cage si Bayani. Pero dahil sensitibo ang mga agila, gabi ang tamang oras para gawin ito. Mula sa kanyang mentoring cage, kailangan naming balutin si Bayani ng tela na parang baby. At takpan ang mga mata nito para mabawasan ang kanyang stress. Ang kanilang paningin, kayang-kayang makakita ng 8 beses sa kakayahan ng mga tao. Oh, nice to meet you, Bayani. Bata pa lang, pero naku, huwag kang magkakamali dyan. Matindi na yan. Okay. Wow, with a hoodie. It's okay, it's okay. Sinuri muna namin si Bayani para masigurong maayos ang kanyang kalagayan bago ilipat ng kulungan. So, yung kanyang body condition. Bayani, you will be a true hero, ha? So, pakita mo na may pag-asa pa ang Philippine Eagle, ha? Okay, Bayani. Alright, yes. We'll move you now to the imprinting cage, ha? Welcome to your new enclosure. Dahang-dahang nilapag si Bayani sa kaniyang imprinting cage. Kahit wala na ang takip sa kanyang mata, kalmadong nakikiramdam si Bayani. Face to face with Bayani, ha? Tinitignan niya kung sino ako. First time niya nakita yung sinong taong to, eh. So this is Bayani. 7 araw matapos namin ilipat si Bayani, mas nakita ko ang kanyang tikas at ganda. Kitang-kita ang malambot nitong balahibo at maamong mukha. Pero tila sinuswerte kami. Dahil sa unang pagkakataon, nasaksihan namin ang inaabang unang mahabang paglipad ni Bayani. Sa kanyang imprinting cage, nakalipad ito ng nasa 20 feet. Go, 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 Bayani! Since 7th day niya na nandito, first time niya lang lumipad from this branch to that branch. Kumbaga sa wild, yun yung inaabangan lahat ng mga birders. Look at this, ano? Yung leg niya, yung right leg niya, naka-rest ng ganyan. And sabi sa akin ni Sir Dom, very relaxed daw si Bayani in spite of us documenting him. Sa kanyang paglaki, posible siyang makasama sa proyekto ng PEF na Cooperative Artificial Insemination para sa mga Philippine Eagle. Ang milestone na ito ni Bayani, patunay na kahit abutin ng ilang dekada ang pag-aaral sa kanila, posibleng magkaroon ng pag-asa. At ang mga gaya ni Bayani, maging matagumpay sana ang pagpapalaki para maranasan nito kung paano maging totoong bayani sa pagpaparami ng kanilang lahi. Aim high, Bayani! Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.